My dear brothers and sisters, alam niyo po, mali yung sinasabi na money is the root of all evil. Di ba? Ang ugat ng kasamaan ay pera. Mali yan, di yan totoo. Dahil ang totoo ay ganito. Ang pag-ibig sa pera, yun ang ugat ng lahat ng kasamaan sa mundo. It is not money that is the root of all evil. It is the love of money. Yun, naku po. Yung sobrang pagmamahal mo sa pera, that it becomes the most important thing in your life. More than your life, more than human beings, more than neighbor. At ito pang matindi, more than God. You love money more than God, more than your neighbor. Ito na, yun ang problema natin. Nagagamit natin ang tao para tayo ay magkapera. Sana ganito, gamitin natin ang pera para tayo ay makipagkapwa-tao. Paulit-ulit ko nang sinabi na pag tayo daw po ay namatay at tayo ay matagpuan natin ang ating sarili na nandun sa tarangkahan, sa pintuan ng langit, nandun daw si San Pedro nag-aabang sa atin at meron dalawang katanungan na ibabato sa atin bago tayo makapasok ng langit. Unang tanong ni San Pedro, uy, mayamang ka. Ang dami mong pera, grabe ang kayamanan. Maunang tanong, paano ka yumaman? Ayan, ako po. Pag tinanong ka ni San Pedro, paano ka yumaman? Ano kaya ang isasagot mo? Kasi doon sa unang tanong pa lang, sigurado, marami ang hindi sa atin makakapasok sa langit. Paano ka yumaman? Merong isang napanood ko sa dokumentary sa YouTube. Merong isang ubod ng yaman sa bansang Mexico. Bumili siya ng malaking hektarya, malawak na lupain. At alam niyo ang ginawa niya doon? Naghanda siya ng libingan para sa kanya at para sa kanyang mga kamag-anak. Ang kanyang lilibingan ay isang mausoleo na parang mansyon. Ay talaga naman, Mediterranean ang style. Yung mausoleo, naka-aircon. Naka-aircon na. Sino ang ilalagay doon? Mga bangkay, mga patay. Pero naka-aircon. Alam niyo kung paano niya nakuha ang kanyang yaman? Yumaman siya sa pagtitinda ng droga. Kakainis, di ba? And he became rich for what? Or how? By selling drugs to the point of killing the competitors. Siyempre, ipapatay niya ang kompetensya para siya lang ang bibilan, siya lang ang supplier. Kaya siya yumaman at ubod ng yaman. Mga kapatid, pwede kang yumaman, pero saan galing ang iyong yaman? Ito po, kami mga pare, alam niyo po, wala kayong maitatago sa amin Lalo-lalo na yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Marami nagsusumbong sa amin. Kapag may magtatanong sa akin, Father, sino sa gobyerno ang tumatanggap ng lagay? Meron ako maituturo at least 8 tao sa munisipyo. Ito humingi ng lagay. Yan. Pero syempre, hindi namin gagawin yan. Pero kung magkakasubukan, ay naku po, talaga pwede kong pangalanan yung mga corrupt na nandun sa gobyerno. Paano ka ba naman di maiinis? Mag-a-apply ka lang ng business permit. Ang daming hihingin sa'yo, kukumpletuhin mo naman. At syempre, hihingi daw sila ng lagay para mapirmahan. Paano ka? Isang pirma ng butike, babayaran mo ng 50,000. Ano ba yung pinag-aralan mo para magkaroon ng ganyang kagandang pirma?
No, pag lumabang ka ng patas, alam niyo po ang gagawin nila, yung hindi ka maglalagay, yung iyong application, ilalagay sa pinakailalim ng mga application. At patatagalin talaga nila yan. Bakit? Di ka naglalagay eh. Uunahin nila yung naglalagay. Kaya yung mga nag-a-apply, anong ginagawa? Maglalagay na lang. Kasi ganun din ang gastos. Maghintay ng matagal na panahon o maglagay. O maglagay na lang. Kaya ang daming nandoon sa mga opisina doon, ang yayaman. Magkano lang ang sahod? Ang gagara ng mga sasakyan. Gagara ng mga bahay. Ang tanong, paano ka yumaman? My dear friends, it is never wrong to get rich. But the Lord will always ask us, paano ka yumaman? Yun yung unang tanong. Pangalawang tanong, kapag nandoon ka na at naitanong na yung unang tanong na paano ka yumaman at sinabi mo, Lord, pinaghirapan ko ito ha. Talaga pong nagsunog ako ng kilay. Nag-aral po ako, nagsakripisyo po ako. Lord, ginamit ko ang talino at mga talino na binigay mo sa akin. Lord, nagsumikap po talaga ako. I really work hard to get rich. Okay, fine. Sabihin ni Lord. Sabihin ni San Pedro. Pero ang tanong na pangalawa, nung ikaw'y nabubuhay sa mundo, paano mo naman ginamit ang iyong yaman? Yumaman ka nga, pero paano mo ginamit ang yaman na ipinagkaloob sa iyo? My dear brothers and sisters, etong eksena dito sa Ebanghelyo is the saddest part sa puso ni Jesucristo kasi merong isang gustong sumunod sa Kanya. Pero at the end, that person na masigasig na gustong sumunod sa Kanya fell short because pagkatapos ng mga effort niya in fulfilling what is being demanded, there is one that is lacking. At ano yun? To give up yung kanyang yaman. He is very much attached doon sa kanyang yaman and he cannot see himself detaching from it. At anong nangyari? When you are attached to something, you cannot connect yourself to God. Kaya mapanglaw na iniwan ng binata, yung mayaman na binata, si Jesucristo. He knows inside his heart, he cannot let go of those things that he has possessed. At umalis siyang malungkot. Mayaman nga siya, pero he knows that there is one truth na hindi niya kayang ipagpalit ang mga bagay-bagay na kanyang pag-aari sa pagsunod kay Jesucristo. Ang lungkot nun. Sabi ni Jim Carrey, yung artista na komedyante na pagkagaling-galing, minsan na-interview siya tungkol sa yaman. Sabi niya, I hope everyone, all the people in the world will become very rich. Bah, sarap pakinggan noon. Anong rason niya? So that people, when they get there, will realize and discover that there is no happiness there. Galing, no? Makikita mo na nandoon ka na sa punto na nakakuha ka naman ng yaman, pero bakit ganon? Laging may kulang pa rin. Bakit ganon? Dati, ang pangarap mo lang magkaroon ng bisikleta. Nung nagkaroon ka na ng bisikleta, gusto mo na motor. Nung nagkaroon ka na ng motor, gusto mo na kotse. Nung nagkaroon ka na ng kotse, gusto mo mas malaking sasakyan. Nung meron ka ng sasakyan, ay, yung mga kaibigan ko meron ng yate. Nung may yate ka na, ay, yung mga kaibigan ko may helicopter na. Nung may helicopter ka na, ay, may private jet na sila. Gusto ko rin na, unstoppable. Walang katapusan. Insatiable. Yung bagang hindi ka makukontento, laging mayroong kulang.
When will we learn, my dear brothers and sisters, that the riches here in this world is not what will make your heart happy? Kailan? Hindi ko alam. Sana ipagkaloob sa atin yung ma-discover natin yon. Ulitin ko na naman, simulan nyo, magbalik handog. Kala nyo yun, pagtulong lang. Sabi ni Father, tutulong ako. No. You are telling God, Lord, you have entrusted me with this, and I can show to you that I can let go. And if you can be trusted with little things, ay nako, pagkakalooban ka ng Diyos ng mas malaki. Doon nga sa maliit, hindi ka makapagbigay. Paano pa kaya sa mas malaki? Kaya ang hirap sa mga mayayaman talaga. Ulitin ko ha, money is not bad, but being enslaved of your money is evil. To have possession is not bad, but if your possession is possessing you, that is bad. Amen? Meron ako, natutulala kayo sa akin. Meron ako isang istorya na gustong i-share. Na-discover ko lang ito kahapon, and I will end with this story. Kung mahilig po kayong magbasa ng istorya, no, history ng humanity, talagang nakapulupot doon yung history ng simbahan. Yung history ng simbahan, may panahon na kung saan talaga naman, na mapapapikit ka kasi talagang ang hirap maintindihan ay bakit ganun na nangyari. Lalo-lalo na nung naging Santo Papa, si Alexander VI. Ito yung tinatawag na, yung mga pangalan na Borgia. The Borgia, no? Ito talagang Pope na ito, talagang mapapakamot ka kasi sobrang corrupt. Talagang kinahihiya po natin yung mga Katoliko. At ito yung laging ibinabatong putik sa atin, yung mga Santo Papa, mga korap yan. No, meron lang punto in the Catholic Church na kung saan nakapagluklok ng isang korap na Santo Papa. He used his power, his influence, lahat pabor para sa kanya. To the point na kung saan ang kanyang mga kamag-anak ang iniluluklok niya sa kapangyarihan. Kaya pag sinabing Borgia, ay nako, equivalent yan sa Dark Ages ng simbahan. Pero not all Borgia is a bad news. Bakit? Merong isang Borgia na ang pangalan ay Francesco Borgia Aragon. Sino siya? Si Francesco ay galing sa isang noble family, Borgia nga. Pero at the early age, he was exposed to the pomp, to the glorious, to the nobility of throne. Kaya nung 16 years old pa lang siya, ipinakasal na kaagad siya. At dahil bata siyang ikinasal, nagkaroon siya ng 8 anak. At ang tatay niya, Duke, at ipinasa sa kanya itong titulo na ito. Hindi lang yon, siya ay kamag-anak ng hari o ng reyna ng Portugal. Galing sila Spain Nung siya ay nasa posisyon na, ibinigay sa kanya ang isang posisyon bilang parang duke ng isang probinsya. At dahil he was performing well, alam niyo po, nung namatay si Queen Isabel of Portugal, ibinigay sa kanya yung privilege to bring the remain of Queen Isabel to all the provinces of Portugal. Aba, mahalaga yon, mahalaga yung posisyon na yon. Bakit mahalaga rin? Sino ba si Queen Isabel? Siya yung tinaguriang pinaka, sinasabi nila, this is history isang taong mayroong pinakamagandang muka sa balat ng lupa. Gaano kaya kaganda yon? Hindi ko alam. Pero pagkaganda-ganda daw. Ang trabaho ni Francesco ay dalhin ang bangkay sa lahat ng probinsya
to announce that the queen is dead. At ano ang gagawin? Merong pong ritual sa kanilang pagbisita sa probinsya, ipapatawag ang lahat ng nasasakupan. At pag nandoon na sa plaza ang mga nasasakupan, bubuksan ang kataol ni Queen Isabel at sisigaw si Francesco, "Behold, masdan nyo, tunghayan nyo, your queen!" At lahat magluluksa. Nakakailang probinsya pa lang siya at yun ang ginagawa niya. On the third time, nung binuksan ang ataol sa harapan ng mga tao at sinabi niya, "Behold!" At nung nakita niya yung kanyang reyna na nandoon, bangkay, ay inuud na, ni hindi niya masabing, "Your queen." At in that moment, my dear brothers and sisters, biglang merong nagbago sa kanyang puso. Sabi niya, hindi na siya magsisilbi o magbibigay ng serbisyo sa kahit anumang nabubulok o lumilipas. Naintindihan niyo? Dahil nakita niya, inuud kahit yung pinakamakapangyarihan, pinakamaganda, pinakasikat, yun, nakita niya, lumilipas. Kaya anong ginawa ni Francesco? After ng mission niya na yun, bumalik siya sa kanyang tahanan, ipinamana ang lahat ng kanyang ari-arian sa 8 niyang mga anak, even his title, he renounced. At anong ginawa niya? Pumasok siya sa religious order na pangalan ay Jesuit Order. The Society of Jesus, SJ. At alam niyo po, nung pumasok siya doon, syempre, galing siya sa background na titulado. There was a point na ino-offer sa kanya ang posisyon ng pagiging kardinal. Ayaw niya. Ayaw niya ng kahit anong posisyon. Tapos na siya doon. He just wanted to be a simple member of the congregation. Alam niyo, minsan nga po nagkasugat kasi siya. Merong isang doktor na bumisita sa kanya at gagamutin siya. At nung sinabi ng doktor, my Lord, ang sabi niya, "Pasensya ka na kung itong ilalagay ko sa iyong sugat, medyo mahapde. Baka masaktan ka." Alam niyo kung anong sagot ni Francesco? Kung magpapatuloy kang tawagin akong my Lord, yon ay mas masakit kaysa sa akin. Hindi na mahalaga sa akin ang titulo. Hindi na mahalaga sa akin ang kapangyarihan, ang mundo. Ang mahalaga, nagsisilbi ako sa Panginoon. My dear friends, ang ganda ng storyang yun. Pero ito yung aral o yung tanong na pwedeng iwan sa atin. Ano yung pinakamahalagang bagay sa iyong buhay na hindi mo kayang i-let go? Ano yung pinakamahalaga? Dahil kung yung bagay na yon hindi mo kayang i-let go, yon ang Diyos mo. Yon ang sinasamba mo. Yon ang pinangangalagaan mo. Lahat tayo, sana, will find fulfillment not on what the riches can bring, but what true life can bring. At ano yun? As you receive your riches, it is not only meant to be accumulated, but it is meant to be let go. Life is not about what you have gathered. It is about what you have scattered. Use money to express your love to God by making your neighbor enjoy the fruits of your labor. Amen.